Madali lang ito gawin pero complete meal na to, pwede rin pang merienda. Mayroon ako dito 1 kilong malagkit. Binabad ko na siya sa orange juice. Kaya niyan, nakalimutan ko lang ilagay sa video, hindi ko na on yung video. Ihalo ko lang at ibabad ko yan ng mga kahit sabihin natin 1 oras to 2 oras lang. Sa kawali naman, naglagay na ako ng mantika, pinainit ko na rin at igisa ko na yung bawang. Isunod ko na rin yung sibuyas. Maglagay na rin ako ng mga 1/4 kilo lang na karne ng baboy. Puro laman yan, mga tira ko lang yan sa freezer ko kaya medyo kunti na lang. Pero mga 1/4 pa rin yan. At saka isunod ko na rin ilagay yung kalahating kilo ng manok. Hiniwa ko lang din ng maliliit para hindi naman sobrang laki ang pagkalagay natin sa ating malagkit, para tuwing sandok natin ng kanin o malagkit, mayroon ng karni. At naglagay na rin ako ng atay ng baboy. 250 grams lang din yun. Hiniwa ko lang din siya ng maliliit kasing laki lang ng ating karni ay na baboy at manok. Timplahan ko na siya ng asin at paminta. Maglagay na ako ng turmeric powder, mga 3 tablespoon lang. At ilagay ko na yung binabad nating malagkit. Igisa lang din natin ng mabuti yung malagkit natin kasama sa ating karne dahil mas masarap talaga pag nagisa siya bago natin lagyan ng tubig. Yung iba naman, gata ang nilalagay o yung tinutubig sa malagkit. Pero ako ito lang yung natutunan ko kaya tubig lang din ilagay ko. Ang kinaiba lang sa ginawa ko, nagbabad ako ng orange juice sa malagkit. Ihalo lang natin ng bahagya yan at tansyahin lang din. Bali, tinansya ko lang paglagay ng tubig para lang din sa pagpaluto sa malagkit. Nilagay ko na rin yung raisins. At siguraduhin mo lang na medyo lumampas yung tubig mo para tamang-tama yan na hindi rin mahilaw yung malagkit natin. Hindi naman masyado mahirap na lutuin yan dahil nababad na natin yan. At tikman natin muna bago natin siya takpan at para sigurado na hindi na tayo mamaya magdagdag pa pag tuyo na siya. Nilagyan ko lang din ng patis, nagdagay din ako ng liquid seasoning na kahit anong seasoning dyan na pampalasa mo pwede rin. At pagkatapos yung takpan na natin at in lang yung medyo pinakamahinang apoy mo lang dyan para hindi mabigla, hindi matuyo agad, hindi masunog yung pinakailalim ng ating kawali. Ito na yung ating balinsyana, natuyo na rin yung pinakasabaw natin yung nilagay. At tingnan mo medyo na tutong yung pinakailalim, pero sa ganitong luto, balinsyana, napakasarap yung pinakailalim niya, yung tutong niya. At bago natin yan ihanguin, ilagay ko na rin yung green peas at bell pepper. Yun ang pinahuli ko kasi madali lang naman maluto yung green peas. Baka pag sinabay natin yan sa ating paghalo, madudurog lang. At kunting halo lang yan hanggang sa ma-mix lang yung lahat natin ingredients. At luto na rin yung malagkit. At bago natin hanguin, maglagay ako ng butter para medyo maging shiny yung ating balinsyana. Ihalo lang yan hanggang sa matunaw lang din yung butter. At okay na yan, ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na tong ating balinsyana. Garnisan ko lang yan ng hard-boiled egg na hiniwa ko lang ng pabilog at ready to serve na. Hanggang sa muli mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!